Kaya ako hindi na ako gumagamit masyado sa no, hello, magandang hapon po. Mas-short lang tayo 'no. Ito po si Dr. Toto Bunyog, Housing. At ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung very short lang para maisa-isa natin, ipakita ko lamang sa inyo kung ano yung dokumento na ginamit sa Parmali. At ito po ang lahat ng dokumento na napunta ang 8,460,645,000 pesos doon sa Parmali na walang kalatoy-latoy. Kumbaga pinabili lamang ng suka ay binigyan na ng kontrata na ganong kalaki. Wala rin silang katibayan na meron silang kakayahan na magbenta ng ganong kalaki, pero sila ay binigyan ng kontrata ng bata ni Duterte na siyempre walang iba din kundi ang katotohanan ng buhay ay sila ay ang tawag diyan ay binigyan ng ganong benepisyo o pribilehiyo sapagkat po ay sila ay tao ni Michael Yang. Si Michael Yang po lumalabas na ang tao ang kapitalista sa likod ng Parmali. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sila binigyan ng kontrata na ganong kalaki na walang kalatoy-latoy. So ngayon gusto ko makukuha ninyo, malalaman ninyo, makukuha niyo ko ang lahat ng kontrata na mga nasa papel, dokumento. At ang gusto ko lang mangyari dito ay pinipresenta ko lamang ang mga ito para inyo may screenshot at magiging ebidensya na hawak ninyo na sakasakali sa pagpapatuloy ng pagkipaglaban sa mga ganito ay meron kayong hawak na ebidensya na pwede yung isampal sa kanila, sakasakali sila ay magsasabi, wala kaming ninakaw. So ganoon po ang kaisipan dito. Dito mo makikita ay talagang unang siglo pa lang unang dokumento pa lang 54 million kagad ang binili at yun po ay sa surgical mask. Mask lang So napakamahal pa ng mask nila. At mind you, lumalabas ay parang dineliver na parang Grab. Sa parang isang order ng gobyerno natin, 3 oras pa lang andon ang mga surgical mask nakarating na. Ganun po katindi. At higit sa lahat ay wala pa silang kapital and yet naka-provide ng ganun. So ito muna ipakita ko muna sa inyo kung ano ang klase ng kumpanya itong Parmali Pharmaceutical Corporation. So kung makita nyo rito, ito ay nangyari dahil lamang kay Mr. Attorney Lloyd Christopher Lau na siyang abogado na galing sa Davao na tinalaga ni Duterte para magiging kanyang hatchet man, tagatrabaho para kung ano man sa arkitekto na ginawa ng plano nila ni Michael Yang ay siya ang tagapagpatupad. So ngayon, dahil yan ang ginawa nila, natupad talaga ang gusto nila mangyari. So kahit na sabihin natin na sila ay walang pera, kumbaga ay natuloy ang kanilang transaksyon. Dali lang, hanapin ko lang muna yung maingay na aking Isa lang. Dali lang. May istorbo sa aking sa aking ginagawa dito.
Okay. So at least, ito na ngayon, ang una ipapakita ko sa inyo, ang kumpanya ng Pharmaly. Dito nyo makita kung anong klaseng kumpanya ang Pharmaly. Ang ipapakita ko sa inyo yung dokumento, screenshot ko na, ihanda nyo yung screenshot ninyo. Ito po yung dokumento ng korporasyon nila. Uy, maingay. So, yan po ang tinatawag na articles of incorporation nila. Ang pakita ninyo, sa 2019 sila nagsimula. Sa 2019, nakalagay nito yung asset nila, yung pera ng korporasyon ay 599,450 lamang. Okay? Ngayon, nung natapos na ang transaksyon, ang naging asset nila sa 2020 ay naging 44,899,366. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ay hindi natin nakikita paano tumubo mula sa 599,000 ang pera nila, kapital nila, at nagiging 44,899,366. So, yan ang makikita natin. So, ngayon, sa final ng nagkarating na sa pagtiningnan mong total asset nila, kasi meron silang receivable, ibig sabihin collectibles, meron din silang inventaryo na itatabi na dahil dun sa parang pinabiling suka. Niluto ang gobyerno dito sa sariling mantika. Pera ng gobyerno ginamit pambili pang-transaction sa gobyerno. Ito po yung nangyari. So ngayon, yung 599,450, makita ninyo sa pinapakita kong papel, ay tumalon ito sa 284,887,883. So, sa normal po na korporasyon, hindi mo pwedeng sabihin na nanggaling iyan sa tama. Ibig sabihin, walang kapital, biglang lumaki. Yan ang ibig sabihin yan. So, saan ang galing? Yan ang diskubrihin natin kung bakit saan ang galing yan. So, ngayon, ang ipagpatuloy natin, pababa natin, liabilities and equity. So, katotal nila ay final report nila ang na sinumiti sa Securities and Exchange Commission, nagiging 284,887,883 ang kanilang lupa. Okay? So, ito, magpatuloy tayo. So, ito, pag tinignan mo na ngayon sa sales nila, sa records, lumalabas na yung sa kanilang record, ang nakuha nilang pera mula sa gobyerno ay 7,485,401,046 pesos. Ikumpara mo, wala silang sales sa 2019. Kasi 2019, September 4, lang ito nagsimula ang korporasyon. So, ibig sabihin nito ay bigla na lang nagkaroon ng kayamanan na walang pinanggalingan. Ito po ang ibig sabihin nito. So, ibig sabihin yung sales, yun po yung nakolekta nila mula sa ating pamahalaan dahil doon sa Pharmaly na transaction. So, ngayon, may nilagay sila na cost of sales. So, presumably, itong cost of sales, kasama na rito yung, sabihin na natin, may umutang sila sa kung kaninong tao. Tapos, sinama na nila na diyan na utang o tinawag na lang nila na cost of sales. Yung ginasto nila
para makapagbenta sila, makakolekta sila mula sa gobyerno. So yun, yung cost of sales nila ay umabot sa 7,092,274,180. Na ang ibig sabihin, yun ang pinapalabas nila na kinapital nila. Tapos pinapalabas nila yung kanilang ganansya o gross profit ay 393,126,866. So, lumalabas dito pati na magkakaroon sila other income, kung saan man yung other income nila ay hindi na tinitingnan niya, maliit lang naman, 27 million. So anyway, lumalabas sa final nila na kita ay 264,651,476. So yan po ang final report nila. So kung makita naman dito yung tinatag na statement of changes in equity nila. Ibig sabihin, paano nagpalit-palit ang kanilang kayamanan. Mula nung January, as of January 1, 2020, ito ha, nakita dito na yung capital ay 625,000 lamang ay sinimula ng capital nito. At nagiging 264 million ang naging kinita na net income dahil sa transaksyon. So, ganun po kapinagpala ang korporasyon na ito. Okay, diretso tayo. Sa normal po na transaksyon sa gobyerno, ang ibig po sabihin yan, hindi ka po tatanggapin na bidder o magsusupply kung wala kang kakayahan na mag-deliver ng bibilhin sa iyo ng pamahalaan. So, ngayon, ang kanilang papel na bitbit sa panahon na yon ay, number 1, yung kanilang Securities and Exchange Commission na articles and bylaws. Number 2, yung kanilang passbook o bank book na nagpapakita na 625 million lamang ang pera nila. Pangatlo, ano pa ba iba? Wala silang ipinakita na mayroon silang transaksyon na ginamit sa nakaraan. Na para sabihin mo, ay mayroon na pala kayong karanasan at magagaling na kayo. So, in other words, wala ka pa kayong napatunayan pero nagkakaroon na kayo ng transaksyon. So, ito ngayon ang problema. Ang transaksyon po kasi sa gobyerno, ang general rule ay kailangan public bidding. So, ngayon, kung public bidding ang general batas, bakit kailan magkaroon ng exemption na walang bidding? Kasi ang nangyari po dito ay wala ng bidding-bidding. Kumbaga, talagang pinili na lang sila ni Mr. o Attorney Lloyd Christopher Lau na siyang nilagay na hepe ng procurement section o service ng Department of Budget and Management. So, dito mo ngayon, pwede yan kung emergency ang mga bagay na bibilhin. Ngayon, ito, wala namang duda, talagang pang-emergency yung face mask, face shields, test kits para sa COVID, at protective equipment, yung PPE na isusuot ng mga ating mga healthcare, mga army of healthcares natin. So ngayon, pero ayon sa batas, hindi ka basta-basta makapamili kung sino lang ituro mo kukunin mo mag-supply. Titingnan mo muna sila kung mayor's permit, mayroon ba silang mayor's permit. Titingnan mo muna, asan ang bank book ninyo, asan bank certification ninyo na may kakayahan kayo kasi ang kontratang ito, 8+ billion. Ngayon, asan? Hindi hinanap ni Bongo. Hindi rin hinanap yung mayor's permit. Hindi rin hinanap kung mayroong letter of credit. Ibig sabihin ng letter of credit po ganito. Kailangan, siyempre, understood naman na yung mga i-deliver ng supply ay manggagaling sa abroad. So, kailangan, paano mo kukunin ang mga supply na yan mula sa abroad kung hindi ibibenta sa iyo ng mga manufacturer sa abroad? So, ang mga manufacturer ay ayaw magpadala ng supply kung walang bayad. Ganun lang ho kasimple. At ang sistema sa pag-order sa abroad ay pag-i-import, letter of credit ang tinatawag. Anong ibig sabihin ng letter of credit? Na may bubuksan sila sa bangko dito sa Pilipinas
na meron ipapalabas, parang i-certify na meron kaming 8 million na nakadeposito sa Union Bank. Union Bank kasi ginamit nila eh. Tapos, at ginagarantiya namin sa seller sa abroad na pabilhin nyo lamang ang aming depositor na Parmali, i-deliver nyo at kayo ay siguradong mababayaran. Wala pong ganun. Bagkus, zero. Talagang zero. Start from nothing. So, binigyan ng kontrata ni Bongo. Kaya, sa pagbibigay ng kontrata ganon, nagkaroon siya ng kasalanan at nilabag niya yung batas na Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E, na nagsasabi, pagbibigay ng isang advantage o kabiyayaan sa isang tao na hindi niya deserve. Hindi niya deserve. So ngayon, maraming mga bagay na hindi deserve tapos binibigay, ilang ulit nangyari, ilang transaksyon. Makikita nyo, 8 transaksyon lahat. So, kung 15 years ang kulong sa bawat transaksyon, dapat times 8 yun. So, 10 times 8 is 80, 5 times 8 is 40, dapat 120 years ang ikukulong ni Bongo. Ni Bong Lao. Hindi siya Bong Lao, kundi Attorney Lao. Marami siyang kasama rito. Si Doke, kasama niya rito. Dapat kasama sa kinasuhan si Michael Yang. Kasi lumalabas sa hearing ng Senate Committee o Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Michael Yang, ganito hanggang dito ng pang-amin niya. Hindi niya sinabi na sa kanyang pera nang galing. Sinabi niya lang na pinakilala ko sila sa mga kaibigan ko ng mga financier at mga supplier doon sa China. At sila na nag-uusap. Ganun ang sinabi. Meron bang ganun? Maniwala ba kayo na ikaw negosyante ka? Ikaw manufacturer ka, tagagawa ka ng face mask, tagagawa ka ng PPE, tagagawa ka ng protective equipment, PPE pa na, yung test kits, tagagawa ka ng face shields, tapos ibibigay mo lang sa Parmali na wala pinakilala lang ni Michael Yang? Hindi yan pwede. Ibig sabihin, may pera talaga ginamit yan. Si Michael Yang sigurado nagbigay ng kapital. Kasi ang katotohanan ng buhay, ay Michael Yang na transaction lahat ito. At ang nagtataka naman ako, bakit hindi sinama sa kasong plunder? Ito, wala kang plunder eh. Ang kinaso, maliit na kaso eh, ng ombudsman. So anyway, ito na ngayon, isa-isa nyo, ihanda nyo na, screenshot nyo na ngayon. Ito po ang lahat ng dokumento, na 8 dokumento na ginamit para mabigay ang kontrata sa Parmali na kahit hindi nila deserve. Ito, number 1. Ito, tingnan nyo. Number 1. Ayan, nakita nyo? Ang inutos dito na bibilhin ay infrared thermometer, goggles, at face shield. Ang bidder na pinangalan dito, Parmali Pharmaceutical Corporation. Ang authorized representative ay si Mr. Mohit Dargani. So, ang address nila ay sa 22B08-22B09, 4th Victoria Tower, B, 5th Avenue, corner 23rd Street, Bonifacio Global City, Taguig City. Tapos ang petsa April 20, 2020. So, sabi nito, Dear Mr. Dargani, we would like to inform you that for the above mentioned project with a total of 619,200, inclusive all applicable taxes due and dues is accepted, purchase order shall be issued at the soonest possible time. So, April, tingnan nyo, April 20, 2020, binigay. So, conforme ito ng kontrata nila, si Mohit Dargani ng Parmali. At saka pumirma para sa PSDBM ay si Attorney Celeste D. Lauta. Ito'y kasama ni Attorney Lloyd Christopher Lau. So, ito'y Office of the General Manager daw siya. So, okay. Ang tawag nito, ang committee ay PSDBM, Bids and Awards Committee. So, yan po nangyari.
So ito na po ang voice, ang tinatawag na purchase order. So nakalagay, ano ba mga items na binili dito sa 619,200? Ang binili ay 15 units, 15 pieces ng infrared thermometer. At saka bawat isa na infrared thermometer ay nagkahalaga ng 3,200 pesos. So 48,000 ang kabuuan. Next is 1,000 na goggles. Bumili rin pala sila ng goggles at ang bawat goggle ay 212 pesos and 80 pesos and 80 centavos. So kabuuan 212,800. Tapos bumili ng 2,000 na face shield. So sa 2,000 ang halaga ng face shield nila ay 179 pesos and 20 centavos. Nung bumili tayo nito nasa halaga na wala pa kang 20 pesos to eh. So ganun, overpriced talaga lahat. Yan na sa unang transaction. Na screenshot no, ulitin natin. I-screenshot niyo. Ayan, screenshot nyo. Iyan yung first page ng unang transaction. Second page, yan ang purchase order. Next, punta tayo sa pangalawang transaction. Ito yung pangalawang transaction. So ito yung pangalawang transaction. So yan ang pangalawang transaction. Makita nyo ang petsa ng pangalawang transaction, April 23, 2020 ang petsa. So ano naman ang in-order dito? Ang in-order dito ay A-Star Fortitude ICR RT-PCR test. Test kits ito. Ang in-order ay 2,000 na test kits. At ang presyo ng bawat isa ay 344 pesos at ang total na kabuuan ay 688 million ang binayad ng ang Pilipinas sa kanila. So, iyan din po yung purchase order. So, nakita nyo na o i-screenshot na ninyo. First page, screenshot nyo. Tapos second page. Tapos third page. Okay. Yan, fourth page. So, yan po yung transaction na pinapakita ko sa inyo yung ang mga dokumento na ginamit doon sa Parmalee. Next is, pero teka muna, bago ko ipagpatuloy, nais kong mabanggitin na overpriced po yung presyo na 388,000 ang bawat isa ay overpriced po yan. Dahil lumalabas, kung direct buying lang sila ay 100 plus thousand, so overpriced by more than 200 pesos. So tatakil natin later on yan. Ang focus ko lang muna sa inyo ngayon ay ipapakita ko lamang ang lahat ng dokumento para inyong screenshot. O ito, screenshot nyo na rin ulit. So ito po ang transaction na May 4 ang petsa. May 4, 2020. Ano itong transaction nito? O, screenshot nyo na. Ang transaction ay purchase of diagnostic kit for IgM, antibody to coronavirus. So, ibig sabihin, test kit din. So,
ito yung purchase order niya. So 1,000 ang cost niya per unit. So ang order nila na diagnostic kit ay 500 pieces. So 500,000 ang binayad nila dito. So kunin nyo na sa screenshot. Ulitin ko, screenshot yan. Screenshot nyo na. Okay, screenshot nyo na page 2. Yan po ang nakita ninyo. So next is, ito yung pangatlong dokumento. So ito yung may petsa na May 8. Ano naman ang binili dito? Ang binili dito, ito palaking ko PPE, Personal Protective Equipment. 900,000 na equipment ang bibilhin. Ang bawat isa may presyo na 1,910. At ang total na amount, dahil 900,000, 1,719,000,000 ang binayad nila. Overpriced din ito. Mamaya itatakil lang natin mga overpricing nila. Sunod, PPE pa rin nakalista. 900,000 din ang PPE. At hindi ko alam bakit nila hinati-hati. Isang PPE lang naman. Ang total is 1,719,000 at 719 million. Yan ang presyo. Yung pangatlo, PPE pa rin. Ginawa lang 200,000 na unit na piraso, na sets. So, ang presyo is 382 million ang binayad ng Pilipinas. So, ito, screenshot na ninyo. Ito yung kontrata. Screenshot na ninyo. Yan, purchase order yan. Itong binayad, contract, order, ayan. So, nakuha na ninyo. So, dyan mo nakita na talagang ganun katindi, balahura talaga. Next is, ipakita ko sa inyo ang pang-apat na dokumento. 1, 2, 3, 4. Ang pang-limang dokumento. One, 2, 3, 4, 5. Ito naman, June 2. Petsa naman ito, June 2, na bentahan, na pinadeliver nila. Yan. Yan po ang June 2 na petsa. Contract purchase order na Department of Budget and Management, Procurement Service. So, lumalabas dito, ito po ay pagbili ng RT-PCR test. So, test kits. Ang binili ay 17,000 at ang presyo ng bawat test kit ay 45,330. So, ngayon, ang binayad ng gobyerno natin ay 774,350,000. So, yan, screenshot na ninyo O yan, screenshot nyo. Tapos ito, screenshot nyo itong pangalawang page. Pangatlong page. Pang-apat na page. Pang-limang page. May notice to proceed pa. So, ang presyo ay 774,000,350,000. Ang amount ng bawat isa ay 45,550 ng test kits. So, grabe. Ganun kamahal. So, ang pumirma ay si Attorney Jason Mer L. Uwayan. Iyan yung OIC noon, pero siya ay tao sa ni Attorney Lau. So, na-screenshot na ninyo? So, kung na-screenshot ninyo, ulitin ko lang, ibalik ko sa simula para ma-screenshot nyo ito para sa hindi pa nakapag-screenshot. Ayan, screenshot. Ayan screenshot. Next, screenshot. Next, screenshot nyo. Next, screenshot nito ulit. Next, screenshot nyo ulit. Ayan So, ngayon, didiretso tayo pagsunod na kontrata. Ito, ang kasunod na kontrata nito. June 9 ang petsa.
Yan, June 9, ang binili naman RT-PCR test. Ibig sabihin, kumita talaga para sila sa test kits. O, ang binili, 69,500 test kits. Ang binayad ng Pilipinas, 2,877,300,000. 2,877,300,000 pesos. So, tingnan mo, tumaas ang presyo dito, 69,500. Kaysa yung kanina, 45,000 plus lang. Ano ang dahilan bakit tumaas? Yun ang hindi ko maipaliwanag. Ito naman, bali itong karugtong na papel. Yan ang mga papel niya sa pagbili ng RT-PCR test naman yan. Test kits. So, yan ang papel na pirmado. Sino bang pumirma? Yun, ang pumirma, si Alan Raul M. Catalan, accountant. Si Yusek Lloyd Christopher Lau, director. Tapos sa pharmaceutical Parmali, ang pumirma ay si Buhit Dargani. Okay? So, yan po. Screenshot na ninyo. Yan So, first page, second page. Yan, second page. Ulitin natin, first page, second page, third page. Yan, 3 page lang. Tapos, ituloy natin ngayon ito sa panghuli at pang-8 na dokumento. June 10. Ito, June 10 ito. Anong binili dito? Test kits pa rin. Ang unit price naman ito, 787,000. Lumaki, naging times 2. Naku naman. Kaya ang kabuuang binayad ng Pilipinas, 245,846,000. Wala talaga puro yarian ang nangyari. Ang pumirma si Yusek Lloyd Christopher Lau, si Alan Catalan. Yan. Yan, screenshot na ninyo. Next page. Yan. Screenshot nyo. Ganon din yan. Third page. Yan, screenshot nyo. So, yan po ang ngayon, may nakaligtan na ako kanina. May April 14 pa pala na transaksyon. Papakita ko. Kaysa kanina, nauna ko sa April 20. Ito, April 14. Ano yung transaction sa April 14? So, ito yung transaction sa April 14. April 14, ang binili ay surgical mask na 900,000. Tapos surgical mask ulit 900,000. Surgical mask ulit 600,000. Hindi nila pinagsama sa isang item. Ang presyo ng mask ay 22 pesos and 50 centavos. So ang kabuuan na presyo na total ay 54 million. Yan pinakauna po na order. So ngayon, ito po yung sinabi na parang grab. Nung in-order, na binigay ang kontrata, in 3 hours na i-deliver na kagad itong mga itong mga surgical mask na ito. Ayan. Na-screenshot na ninyo, balikan ulit, screenshot ulit. So yan. First page sa April 14 yan sunod, ito pa. Sunod ito. So yan po, ladies and gentlemen, ang mga dokumento. Dokumento lang muna siguro ipakita ko para meron kayong pruweba kung paano nangyari yung Parmali. Okay? So, magbati na lang muna ako. Maricoy, 8 billion. Ang pumasok sa lahat sa account nila ay kulang pa nga. Pero ang total na transaction, pag tinotal mo yung pinakita ko, 8 billion, 460,000 million, 645,000 pesos and 8 billion 460 million 645,000
and 216 pesos. So karamihan yan, sabi nga ni Charlie Whiskey, ghost delivery karamihan dyan. Sa susunod na natin i-tackle at kwentahin natin kung magkano nawala ng dahil sa ghost delivery. Kasi aminin natin, may na-deliver at merong hindi na-deliver. So ganun po ang nangyari dyan. So Renato Riquillo, maayong hapon sa mga taga-Bohol. No? Asa man ang akong asawa na gikan. Yes, Talibon, sa Binunido. So maayong hapon, Senator Toto, grabe sa panahon ni Duterte. All in. Sana all talagang diskarte, no? All in ang sindikato, si Charlie Whiskey. O tama ka, maraming ghost delivery po dito. Si Maricoy, 8 billion pumasok sa accounts nila ni Michael Yang at Antonio Maestrado Lim, Tony Lim, ayon kay Senator Wen sa interview niya kanina sa teleradyo. Aba, sige, anuhin ko yan. Titingnan ko yan. Ibang usapin yan, titingnan natin. So wala nga bidding pag emergency purchase. Tama ka. Emergency purchase sa lahat. No? Bernardo Minjola, good afternoon, Kabunyog, Senator Dr. Tite Katotohanan, Kausing, watching in Commonwealth. Charlie Whiskey, alam nyo na, baka legal lahat yan. Emergency purchase, tapos perditan, parang lumalabas dyan, 2019 pa lang, alam na nila na magkaroon. Oh, lumalabas, kaya 2019 September 4, ay gumawa na sila ng korporasyon. Kasi alam niyo naman, 2019 pa lang, hindi na nilabas sa media, nag-umpisa na ang tinatawag na COVID sa China. So alam nila yun. So Romel Pingson, sana naging jury system ng justice system natin. Tama, dapat ganoon talaga. So Maricoy, sina Michael Yang at Tony Yang ay may-ari ng dalawang kumpanya na pharmaceutical na pinakita sa 5th Quadcom Committee hearing Yangtze Pharmaceutical Group Corporation Limited at Yangtze River Pharmaceutical Group. So Maricoy, sina Michael Yang at Tony Yang ay may-ari ng dalawang companies na pharmaceutical na pinakita sa 5th Quad Committee. Sige, reviewin ko ang 5th Quad Committee. So Helen Baguio, ang Hong Kong free ang test kit noon, pandemic. So actually free din sa Pilipinas, kaya lang malaki nawala sa Pilipinas. Johnny Bravo, pagkakitaan nila Duterte at mga tauhan niya ang COVID. Ramon Lumibal Jr., Maray Napon, kung pwede palang palitan si Marites. Si Martires, no, nasa isip pa yan. Yan, attorney, narinig mo tungkol kay Martires? Marami pa ako narinig tungkol sa kanya. Romel Bengson, magandang hapon po. Dr. Engineer Toto Bunyog, ikaw ang number 1 senator namin. Silso Linto, good day po, Katoto, my family senator. Salamat po. Royal Cagbay, Katipunero, AR. Good afternoon po, Senator Toto. Ang papalit kay Bato na isa ring kalbo. Tama yan. Teddy Aguirre, nasaan po ngayon si Muhit Dargane at ang sister niya, nawala na sila. Paris Espina, good day, attorney from Bantayan Island, Cebu. Ganda ng mga topic mo, kaya parati ako nagkakantabay. Salamat, dagang salamat, Paris Espina. Daghan kong parinti di sa daang Bantayan. Sa Bantayan, ang ako mga parinti, mga kausing. Franklin Panugaling, daming anomalya sa panahon ni Duterte, kaya maraming yumaman ng mga inchik at namulubi mga Pilipino. Teddy Aguirre, nasaan na POC? Rolando Risco, mabuhay ka Toto kasi ikulong niya si Duterte at mga polgas dito tayo. Ang ombudsman, Calixto Thomas, salamat po sa membership. Lahat po, in-encourage ko kayo, mag-member po kayo sa aking channel para naman may kikitain ako. Panggasto sa aking kampanya. Sam Daniel, good afternoon, the future Senator, Atty. Toto, Leticia Cano Ramos, mga mamayang liberal party list, Lila de Lima, Erin Tanyada, Teddy Bagilat. Hindi na pala tatakbo si Erin Tanyada ng senador. So, Leticia Cano Ramos, vote to Senators, 225, Shell Docno, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Toto Kausing, tapat na maglilingkod sa bayan. Zene Tesner, hello po, Atty. Toto Bunyog, Itod, magandang araw sa lahat. Emor Nibal, magandang hapon. Apo Senator 2025. Si Emor Nibal sa La Union. Si Joselito Humagyo Pukanan, good afternoon. Leticia Cano Ramos, Frederick Eloro, good PM Idol Toto Kausing, the best senator ng masang Pilipino. Thank you. Ricky Mantili, good afternoon. Oscar Villaroman, Maximo Nakaya, Virginia Bunao, Pit Iata, Atty. Toto, good job. Tulungan mo mga bayan pagsampahan ng kaso mga yan. Rogelio Salvador, magandang tanghali, Toto Bunyog. Norma Bagay, hindi po mabasa. Hindi mabasa? Sige lang.
Siguro naman ang maganda niyan is magsulat kayo ng inyong email address at ipadala ko sa inyong email address itong lahat ng dokumento na pinakita ko para mas klaro. Isulat nyo sa inyong sa comment section dito ang inyong email address. Peter Aliodino, good day sa inyong lahat sa Pilipinas, all times, watching you in Paris, France. Romel Garcia, magandang hapon po, Doktor. So magandang hapon sa lahat at iyan lamang po ang ating report sa ngayon. Si Maricoy, meron akong screenshot ng mga companies ni na Yang at yan, okay, bigyan mo rin ako ng companies nila ni Yang at saka ni Antonio Mestrado Lim. Kuya Koy, Romel Bengson, parang kinurot lang ng Ombudsman Silaw sa halip na sa halip na hambalusin. Tama ka. So Ferdinand San Juan, magandang hapon po. Hanggang dyan lang tayo. Erlinda Laperis, Lapes Siros, God bless, T.C. Lee, Melchor Gonzalez, Koy Villegas Pitmol, Davao. Good afternoon, no? You are our Senator, Elias Antonio Bandilla Abolencia. So dapat matagal na imbestigahan yan. Action speaks louder than words. Dapat ka matagal na imbestigahan to. Renato Requillo, talagang naniniwala ko, Charlie, na hindi talaga na-deliver itong lahat na ito. So hanggang dyan na muna tayo at isang magandang hapon. Ombudsman Samuel Martires, Attorney Lloyd Christopher Lau, Michael Yang at Rodrigo Duterte ang utak ng lahat ng ito.